Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sandigan ng katotohanan, Boses ng sambayanan, mapagpalayang balita. mapagpalayong balita. Mula sa himpilan ng katotohanan, ito si Mary Ann B. III. At ito naman si John Benedict R. Biernes. At ito ang BRCB 375. Magandang araw, Bulakenyo. Sa araw na ito, samahan niyo kami sa isang makasaysayang paglalakbay patungo sa bayan ng Panay. Bulacan, isang lugar na hindi lamang kilala sa masisipag nitong mamamayan, kundi maging sa makulay at makabuluhang kasaysayan na humubog sa pagkatao ng bayan. Alamin natin kung paano nagsimula ang Panay. Paano ito naging bahagi ng mahalagang pangyayari sa ating bansa. Mga kwentong puno ng pakikibaka, pag-unlad at pagkakaisa. Lahat iyan ay ating tatalakayin sa loob ng ating programa. Narito si John Benedict upang magbalita. Maraming salamat, Mary Ann Duterte. Kasaysayan ng Pandi, Bulacan. Ang Pandi ay isa sa mga bayan sa lalawigan ng Bulacan na kilala sa makulay nitong kasaysayan, lalo na noong panahon ng himagsikang Pilipino. Mula sa pagiging isang simpleng nayon, ito ay naging isang malaya at maunlad na bayan na may mahalagang papel sa pagbuo ng kasaysayan ng bansa. Pinagmulan ng bayan bago maging ganap na bayan. Ang Pandi ay ibahagi noong mga kalapit na bayan lalo na ng Balagtas, dating Bigaa, Bocaue at Santa Maria. May mga bahagi ng lupain na dating sakop ng Bigaa. Ilan ay sakop ng Bocaue at ang iba ay bahagi ng Santa Maria. Pinaniniwala ang nagmula ang pangalang Pandi sa salitang lokal na tumutukoy sa isang uri ng halaman o maaaring mula sa salitang Pandi na tumutukoy sa isang lugar na malamig at mababa ang lupa. Maraming salamat. Siyempre, di pinalagpas ni Riza na mag-Ala News Anchor. Malaking karangalan ang tinanggap ng ating kapuso sa katatapos. Kuya, sandali lang po. Ang Pandi noong panahon ng himagsikan. Labanan sa Kakarong de Sili, 1897. Matatagpuan sa Pandi ang Kakarong de Sili, kung saan ito ay isa sa pinakamalaking kampo revolusyonaryo sa Bulacan. Dito itinatag ang isang maliit na republika. Bayaning sa Gregorio del Pilar, si Generala inisang kumilos at nag-organisa ng pwersa sa mga karatig lugar, kabilang dito ang bayan ng Pandi. At ang pinakahuli, ang pagiging ganap na bayan noong 1946. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimulang magsulong ang mga mamamayan ng Pandi para maging isang ganap na bayan. At noong Abril 17, 1946, opisyal na naitatag ang bayan ng Pandi sa bisa ng Executive Order No. 167 na inilagdaan ni Pangulong Sergio Osmeña. Pag-unlad ng bayan sa paglipas ng panahon. Mabilis na umunlad ang Pandi. Tumaas ang populasyon dahil sa mga relocation at pabahay mula sa iba't ibang lugar. Lumago ang agrikultura, lalo na ang pagtatanim ng palay, gulay at pag-aalaga ng hayop. Umusbong ang mga negosyo, paaralan at infrastruktura. Naging kilala ang Pandi bilang isa sa mga sentrong tirahan, housing communities sa Bulacan. Kasalukuyang katayuan sa ngayon, ang Pandi ay isa sa mga pinakamabilis umasenso na bayan sa Bulacan. May dumarang subdivision at pabahay. Patuloy na pinalalakas ang sektor ng edukasyon, kalakalan, serbisyong pampubliko at turismo.
tahanan ng mga makasaysayang lugar gaya ng Kakarong de Sili Shred. Sa pagpapatuloy, Ivan, ibalita mo. Salamat, Julia. Ang kasaysayan ng Bulacan ay sumasalamin sa pagpapatuloy, katapangan at pagpapatuloy sa mamayanan at mayaman ng kultura. At malalim na ugat sa kasaysayan ng Bulacan. Mula sa pagiging bahagi lamang ng pakating bayan, tulad ng Balagtas at Bukawi. Umunlad ito bilang isang malayang bayan na may sariling pagkakakilanlan. Malaga ang papel ng pandi himagsikang Pilipino, lalo na sa esensya ng mga makasaysayang lugar tulad ng Real de Cacarong na nagsisilbing simbolo ng diwa ng kalayaan at pagkakasakripisyo habang umuusad ang panahon. Patuloy na pinapakita ng pandi ang kakayahang magbago at umunlad mula sa agrikultura hanggang sa modernong industriya. Comunidad. Ang pag-unlad na ito ay bungan pagkakaisa ng mga mamamayan at pagpapahalaga sa kanilang kasaysayan. Dahil dito, ang pandi ay hindi lamang isang bayan ng Bulacan. Hindi isang payapang bayan. Ito ay isang makasaysayang lugar na nag-aambag sa kalayaan ng bansa. Mula sa pagiging bahagi ng mga karatig bayan, ito ang naging sariling komunidad na patuloy na umunlad. Ang alaala ng Kakarong de Sili ay kabayanihan ng mga revolusyonaryo ay nagpapatuloy na nagbibigay buhay at identidad sa bayan hanggang sa kasalukuyan. Balik sa iyo, Merian. Hanggang dyan na lamang ang aming balita. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumutulong sa VRCB 377. Maraming salamat, Bulakenyo, at magandang umaga. Si Ivan, palapitin mo konti sa Ivan. Go na. Ang pandi, si Julia na Ibibigay.